Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan, ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino, babatikusin ang mga salot sa lipunan, pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin! Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Diyos maray na aldaw sa indong gabos na mga kabanwa. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunang tuklasin natin. At ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong mapapanood sa loob po ng isang oras. At syempre, maaari po kayong magpadala ng text message sa 0915-258-4091 o magpadala po kayo ng sulat troniko kung may nais po kayong ibahagi sa amin na impormasyon o mungkahi na nais po ninyong talakayin natin sa ating palatuntunan. Magpadala lamang po sa tuklasin natin at yahoo.com. Maaari din po kayo mag-iwan ng comments sa aming social media accounts, ang akin pong sariling bahay, BDT Radio Production, o sa atin pong himpilan Katipunan Channel. Ang inyo pong lingkod ay inyo pong nakakasama rin sa tuwing araw po ng linggo sa RMN DZXL 558 kHz AM band, tuwing araw po ng linggo alas 7 hanggang alas 9 po ng gabi. At napapanood nyo rin po sabayan sa pamamagitan ng social media pages ng Katipunan Channel. Anyway, nako, ngayon po ay kakaiba po ang ating pag-uusapan. Kung nung nakaraan ay pinag-usapan po natin tungkol sa insekto at gagamba. Ngayon naman ay tungkol po sa tinatawag nating earthworm o bulate. Nako, ano ba ang kahalagahan nitong pag-aaral ng bulate, no? Ano ba ang kahalagahan niya at ano ba ang pwedeng magawa niya sa ating pang-araw-araw na buhay? Posibleng sa ekonomiya o sabihin natin sa kalusugan. Nako, lahat po yan ay matutuklasan natin sa pamamagitan po ng ating pong panauhin ngayon. Ang ating pong panauhin actually ay isang biologist
na dalubhasa po sa diversity at systematics ng Philippine earthworms. Nakuha niya ang degree na Bachelor of Science in Marine Biology at Master of Science in Biology sa Mindanao State University Iligan Institute of Technology. Nakuha naman po niya ang kanyang doctorate degree sa Natural History Sciences sa Hokkaido University sa bansang Japan. Nagtrabaho po siya ng ilang taon bilang field biologist sa Biodiversity Research Project na nakabase sa Kansas University Biodiversity Research Center sa Estados Unidos. Gayun din sa Haribon Foundation at nagturo bilang assistant professor sa Mindanao State University sa Marawi at sa Institute of Biology sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman, Quezon City, at bilang associate professor naman sa Western Philippines University sa Puerto Princesa, Palawan. Mukhang malayo at iba-iba ang mga lalawigan na napadparan at iba't ibang bansa ang napadparan ng ating pong panauhin ngayon. Well, sa kasalukuyan po, siya po ang tanging taxonomist at systematicong biologist na dalubhasa sa Philippine earthworms. Inilarawan at pinangalanan niya ang halos 100 bagong species. Naku, meron palang iba-iba't species ang ang earthworms na nag-ambag sa mahigit o sa higit sa 200 species na kasulukuyang naitala sa bansa. Ang kanyang nagawa o mga gawa ay inilathala sa iba't ibang scientificong journal at iniharap sa maraming komperensya at simposya sa ating bansa at maging sa ibayong dagat. Dahil sa kanyang kontribusyon sa agham sa Pilipinas, nakatanggap ang ating pong panauhin ng iba't ibang parangal, kabilang ang 2018 Outstanding Young Scientist Award ng National Academy of Science and Technology. Sa kasalukuyan, ang ating pong panauhin ay nagtatrabaho bilang professor o full-time professor sa Kolehiyo ng Marine at Allied Sciences sa Mindanao State University sa Naawan, Misamis Oriental, kung saan masigasig siyang nagtuturo ng mga kurso na may kaugnayan sa biology at nagbibigay inspirasyon sa mga undergraduate at graduate na mga mag-aaral. Siya po ay nagsilbi rin bilang direktor para sa impormasyon, press at publication sa universidad at bilang editor-in-chief ng journal na inilathala sa kanyang universidad. Hindi ko na patatagalin dahil kumbaga excited ako sa mga nais kong malaman tungkol sa bulate. Walang iba kundi si Dr. Nonilion Aspe. Magandang hapon po sa inyo, Dr. Aspe. Magandang hapon po sa inyo, Miss Cathy Cruz, at sa ating mga taga-pakinig. Isa pong malaking karangalan ng palatuntunang ito na kayo po ay bahagi ng tuklasin natin. Nako, pero alam nyo, Dr. Aspe, medyo kakaiba ang ating pag-uusapan ngayon. Pero gusto ko lang itanong muna sa inyo, bakit po ang pagiging biologist ang inyong pinagtuunan ng pansin at ginusto nyong maging kurso na kunin at talagang diyan magpakadalubhasa? Dr. Okay Aspe. po. Sige po. So, actually, sa simula po, hindi ko po talaga desire na magpakadalubhasa sa siyensya. In fact, nung high school pa ako, I was studying sa Philippine High School for the Arts sa Makiling sa Los Baños sa Laguna. So arts po yung gusto kong i-pursue na career, particularly sa visual arts na field wherein we do painting, sculpturing and so forth, no? But then after that, nung magka-college na, ang gusto ko sana is fine arts ang kukunin ko sa UP Diliman. But then I was discouraged by my father back then, na sabi niya na, naku, walang pera na makukuha sa arts at maghanap ka ng trabaho na makakapagbigay ka talaga para sa magiging pamilya mo in the future. So yun, eventually, nagkurso ako ng marine biology kasi yun lang yung available na slot nung time na yon para sa akin. And nag-enjoy naman po ako. Maybe basically it's because nakikita ko unconsciously, nakikita ko sa life ko na
pag mga free time niya, nanonood siya ng TV documentaries like yung sa National Geographic Channel or sa Discovery Channel, wherein yung pinapanood niya yung mga ecology at biology ng mga iba't ibang organisms. So it was subconscious for me na later on magkaka-interest pala ako sa mga ganitong bagay. So moving on, when I was for my master's degree, as you go up kasi sa education, you become more specialized. And so interested ako sa biodiversity. Kasi napakayaman natin sa sa mga natural resources na dito lang talaga makikita sa bansa natin. But then when I was pursuing for my thesis, it was my previous advisor in the person of Dr. Olga Nunez who encouraged me. Pinakilala niya po ako sa isang scientist from the US, from Kansas University, in the person of Dr. Sam James. During that time, he was looking for a partner dito sa Pilipinas kasi gusto niyang pag-aralan yung mga earthworms. Nagsimula din po yun na yung mga ganong interest na study when were scientists who were studying rodents, yung mga ano ba tawag dito, na sa gubat na ang kinakain po nila ay mga bulate. And then nagkaroon po ng interest yung mga na para mas maintindihan nila yung ecology nung mga rodents. Gusto nila anong species ng bulate yung kinakain nila. And during that time, it was so nag-usap po yung dalawang scientists. And then nakapag-apply po ng funding si Dr. Sam James. And then when he got his funding, pumunta siya dito sa Pilipinas. And then, ayun, naghanap na siya ng magiging partner dito sa atin, Filipino partner na i-mentor niya rin. And so, yun, naging magkasama kami and we were able to go around the country to do sampling from Tawi-Tawi, from Apari down to Tawi-Tawi. Nagala na po namin yan. Usually sa mga kabundukan po talaga kami, sa mga protected areas. And then at first for me, it was just trying to get by na makapagtapos sa master's degree. But then I wasn't really serious by heart na ito pala yung magiging passion ko in the future. So when I was going around different places, nakita ko po na yung mga ganitong bulati na nakikita ko ngayon, never ko na na-encounter previously. So hanggang doon po nagsimula yung naging interest ko kasi napaka makukulay at napaka-diverse po nila in terms of their size, their coloration. So hanggang yun, natapos ko yung master's degree ko na pursuing the study of the taxonomy, diversity and ecology of earthworms. So ganun po. But then later on, when I was able to receive a scholarship from Japan, particularly in Hokkaido University, yung mga collection namin kasi sa sobrang dami nun, hiningi ko kay Sam James kasi after ng collection namin all around the Philippines, dinala na namin sa US yung mga samples namin. But then, when I asked him kung kumusta yung mga samples, na-process na ba, naupuan niya pala for some time kasi sa sobrang busy niya rin sa ibang lugar. So sabi ko na akin na nga yun para trabahuin ko for my thesis. And then from then on, yun, I was examining the worms in the lab and doing molecular analysis about them. And then it was confirmed, I was able to document my research findings. At ngayon nga po, all across the Philippines, we now have more than 200 species of earthworms, of which almost 100 of that po yung na-discover. So, even until now, as we speak, ang dami ko rin pong mga sinusulat na mga papers discovering new species of earthworms, and I am also mentoring faculty members, yung mga kasamaan ko po, as well as students. So I will be publishing with them also in the near future about new species of earthworms.
Opo. Ako, sinasabi mo nga, Dr. Aspen, na 200 na species ng earthworms. Ang meron tayo sa Pilipinas, tama po ba ako? Sa Pilipinas lang. Opo. Oo. Sa Pilipinas lang po yun. Pero yung po bang mga earthworms na yon ay hindi tawag dito, parang nadala lang dito o talagang dito lang talaga siya matatagpuan? Sir, Magandang tanong po yan. So as I went through a lot of places, 2 earthworms lang po yung two major species known that have been introduced from other countries. So one is called Africanite was inadvertently brought here dito sa bansa natin for agricultural purposes. So that's the Africanite crawler. That there's this yung South American earthworm, yung tinatawag nila na Pontoscolex coretrus, na nadala rin, scientists speculate na nadala yon during yung mga Spanish colonizers moving around the world and then collecting plants, ganun po. And then when they move from one place to another, yun, natitira po yung mga residue or yung ibang halaman, at kasama sa mga roots ng mga halaman na yun, hindi sinasadya na nakakasama yung mga ganung klase na earthworms. But so 2 lang po yung so far, ang kilala na introduced species that are also known to be invasive, but the rest of the 200 are really native and unique only to the Philippines. Ako, marami-rami rin po yun. Pero ano po ba yung kahalagahan ng pag-aaral ng earthworms o biodiversity sa pangkalahatan, Dr. Aspe? Opo. In fact, si Darwin, sinabi niya na ang earthworms ay engineers ng soil, ng lupa. Kasi ang dami nilang nagagawa sa lupa that causes the soil to be fertilized, it causes aeration, flow of water, na nagiging healthy yung water, and as in return, nagiging healthy din yung mga halaman. So, napaka-importante niya ecologically, and like what I mentioned earlier, nagiging pagkain din siya ng iba't ibang uri ng hayop sa kagubatan, like yung mga rats and mga birds and other organisms. But for humans, they have been explored, sa ang daming potential na nagagawa ng earthworms, like for example sa agriculture. So halimbawa yung vermicast nila, yung dumi nila, napakayaman sa organic matter, na nakakatulong sa pagpapataba ng lupa, and in return nakakatulong sa pag-enhance ng growth ng halaman. And sa ibang lugar, pinapag-aralan din yung earthworms based on their capacity to remediate soil that has been affected by mining. So nare-restore yung quality ng soil by incorporating yung mga earthworms po. And then may mga studies din po yung mga pollution due to contamination like petroleum or hydrocarbon, na ibabalik sa normal na condition yung lupa dahil sa movement or activities ng mga earthworms. So ganoon po, maliban pa doon, sa ibang lugar din po pinapag-aralan din po yung earthworms sa kapasidad nila na maging may mga potential organic products that can be derived from them na nagagamit sa medisina. Like may nag-aaral na tungkol sa anti-fungal potential ng earthworms, antibacterial, and even may mga studies on anti-cancer. But unfortunately, dito sa Pilipinas, sa ating bansa, ang focus ng study ng earthworms is sa ngayon po, sa level po natin, is more sa ngayon po, rin po kaming nag-aaral. So may mga collaborators po ako from UP Diliman na pinapag-aralan namin yung mga microorganisms
na nakikita sa loob ng katawan ng earthworms that do the magic in doing all of these things. So ang dami pa pong pwedeng pag-aralan, but napaka-exciting at napaka-interesting po yung area na to. So yun po, I would like to invite people to join us doing this kind of research. We need more people po. Nako, nakakatuwa naman na malaman, no? Kasi actually, Dr. Aspe, alam ko lang na ang pakinabang nung mga earthworms o ng mga bulate ay particular sa pagpapataba talaga ng lupa. At ito ay nagagamit talaga sa agrikultura. Pero ngayon ko lang nalaman na may mga pag-aaral din palang ginagawa ngayon na for antibacterial, for anti-cancer, at marami pa tayong po, meaning, ibig sabihin, dahil lang dito sa mga earthworms na to, ay marami tayong pwede o possibility na magamit natin sa medisina, no? Sa ating pangkalusugan, hindi lamang sa pang-agrikultura natin. At nakakatuwa kasi usually ang bulate, ang nasa isip lang ng karaniwang Pilipino ay, di ba, yan yung parang ipinapain sa mga o pinapakain sa mga ibon, di ba? Usually ganyan lang yung ginagawa. O sa isda. Yes, o sa isda. Yun yung yan yung parang pain sa kanila, 'di ba? Pero knowing na marami pala tayo pwede pang matuklasan dito sa mga bulate na kinakailangan, meaning ang pag-aaral dito ay tuloy-tuloy. Pero curious lang ako, Dr. Aspe, ang grupo ba ninyo ay may tinatawag tayong parang Society of Biologists na nakatutok lamang sa earthworms? Meron bang klaseng ganon? Kasi 'di ba parang katulad sa merong Philippine Society of sabi nating nuclear medicine, mga ganon. Sa inyo ba merong mga ganon din, may mga grupo na mga nag-aaral talaga particular lang sa earthworms, Dr. Aspe? Opo. Meron po. May tinatawag po na International Society on the Ecology of Earthworms, ISEE po. So, host of earthworm scientists around the world. And hindi po tayo basta-bastang nakaka-join sa kanila. Although dito sa Pilipinas, currently, ako pa lang po yung nag-iisang earthworm systematist at taxonomist. So, ng earthworms dito sa Pilipinas. So but I Opo. Ano po yung taxonomies? Para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan, Dr. Aspe. Yung taxonomy, yung nag-aaral ng mga iba't ibang species. So nagdi-discover ng mga ibang species. Opo. And pag sinabi namang systematist, pinag-aaralan yung ano yung evolutionary relationship ng iba't ibang mga species. So, sa ngayon po, may mga collaborations din po ako sa iba't ibang scientists, earthworm scientists from different parts of the world, at nagsusulat din po kami together ng mga papers that we publish in reputable journals po, scientific journals. Nag-iisa ka lang na taxonomist dito sa ating bansa. Nako, at ibig sabihin dito sa Pilipinas, wala pa talaga tayong tinatawag na Society on Ecology of Earthworms, kasi kumbaga nasa ibang bansa pa to at nag-iisa ka pa lang, kinakaya paramihin mo mga katulad mo, mga kabaro mo, Dr. Aspe, diba? Opo. Opo. Isa pang gusto ko lang din malaman kasi 'di ba, alam ko bago kukuha ng anumang klase ng hayop o kung anumang bagay dito sa ating bansa, may tinatawag tayong permit, 'di ba? Parang permit to para makuha. Ano bang tawag doon? Parang permit para pag-aralan. Gratuitous permit po. Ano po? Gratuitous permit. Okay. So may mga gratuitous permit po. Okay. So may mga ganun po na mga kailangan, 'di ba? So meron ba kayong mga challenges na
alam sa pagkuha ng permit o kung ano pang mga challenges na hinaharap ninyo sa profesyon nyo ngayon, Dr. Aspe? Kumukuha po, sumusunod po tayo sa patakaran ng gobyerno natin, and then pag nagko-collect po tayo ng mga samples po, especially works published, kailangan po na naka-document din po siya yung collection, kasi sa mga publications hinihingi na rin po if may tamang permitting po ba yung pag-collect ng mga specimens. So yeah, sumusunod po tayo, kumukuha po tayo ng gratuitous permit. And then, especially din po if the samples are to be brought abroad for example, kailangan pong pag-aralan yung molecular features niya or ipapadala sa ibang bansa for collaboration, naghihingi din po tayo ng export permit. So sa ngayon po, hindi na po siya ganun ka-challenging when I first started, kasi nasanay na rin po ako at alam ko na po yung proseso sa pag-collect ng mga ganitong permits po. Nako, kung meron kang nais na ihinging tulong sa mga opisyal ng ating pamahalaan o kahit sa Pangulo natin o sa DOST mismo, sa Department of Science and Technology, ano po yun? Yeah. So, so as scientists or researchers, gumagawa po tayo ng mga research proposals na pwedeng pag-fundan ng mga government agencies such as DOST or CHED. With regards to DOST, ang hinihingi po kasi ng DOST is dapat yung research mo is may impact, or sa ekonomiya. And then you have to address yung tinatawag na 6 Ps. This include people, policy, publication, and places, partnership, and so forth. So, ganun po yung, kailangan mo po yung i-address. Otherwise, if purely like biodiversity, proposal for biodiversity funding lang talaga yung hihingin mo, mukhang malabo po siyang mapag-fundingan. So, tama naman po yun kasi limitado din po yung pera ng gobyerno natin. Unlike sa ibang bansa na they can actually do researches and get funded by simply doing yung curiosity nila, sinasatisfy nila. But sa bansa po kasi natin, hindi po tayo makapag-afford na simply to satisfy our curiosity at pagpandingan ng gobyerno. Kaya ang ginagawa ko po ngayon is gumagawa ko ng mga studies like yun po, yung mga yung pwedeng application ng pag-aaral ng biodiversity. So yun po, ang kailangan lang po siguro natin ihiling sa gobyerno is yung when we receive funding po kasi from the government, medyo ang challenge po talaga is sa procurement ng mga kagamitan, materials and equipment. So dahil napakahigpit po ng pagdadaanan na bureaucracy po, unfortunately. At this is a national issue po across the Philippines. Ito po yung panawagan ng mga researchers at scientists dito sa bansa natin. But until now, medyo hindi pa rin siya natutugunan. Nako, nag-freeze lang. Project is... Hello po. Yes, medyo nag-freeze ka lang. So yung challenge, sorry. Dr. Aspe, is the procurement of material and equipment. In fact, it is a national issue. Yun nga yung sinasabi mo, Dr. Aspe. Across the country, ito talaga yung problema ng mga katulad mong researchers and even scientists. Kahit na sabihin na natin na nandyan ang DOST, still, meron pa rin mga, sabi nga natin merong kahirapan pa rin yung pag-procure ng mga materials, masalimuot pa rin yung masyadong
bureaucratic pa rin yung sistema, no? Na kaya talagang yun ang panawagan mo na medyo sana amyendahan yung procurement law. Tama ba ako, Dr. Aspe? Tama po yun. Mm-mm. Kasi yun nga po, tulad nung sinasabi ko na like for example, the duration of the project is like 3 years. At tsaka na usually parang na-approve yung na bilhin yung mga gamit by the end of the termination of the project na. So hindi mo tuloy napapakinabangan, but ang mga scientists at researchers po dito sa atin naman po, yung may initiative po talaga na gumawa ng paraan para lang na ma-fulfill pa rin yung mga deliverables po. Nako, nakakatuwa, no? Sana actually mahuhusay. Ako sigurado po ako sa tagal ko po na nag-i-interview po ng mga scientists and researchers po natin. Saludo po ako sa inyo. Alam niyo kung bakit? Hindi lang po kayo isang resourceful, isa rin po kayong patriotikong Pilipino na kung tutuusin, bumabalik kayo o nananatili kayo sa ating bansa dahil ang pangarap nyo, humusay ang ating bayan. Kumbaga parang nakikita nyo yung advancement ng ibang bansa at gusto nyo mangyari din yon sa bansa natin. Sana nga lang kaparehas ng kaisipan po ng inyong hanay, ang kaisipan po ng ating mga leaders. Kasi minsan dun po nagkakaroon ng problema dahil minsan questioning ka bakit ang tagal-tagal daw ng mga research na ginagawa ninyo. At alam natin sa science community, alam naman po natin na hindi po pwedeng basta-basta lang na maglalabas ka ng mga sabihin nating mga inbensyon o mga likha po ninyo nang basta-basta na hindi talaga sinuri, pinag-aralan at dumaan sa clinical stage, 'di ba, Dr. Aspe? Kaya sana maintindihan nito ng ating mga leaders, na lalo na ng mga mambabatas, kasi madalas ang ating mga mambabatas ang may problema sa ganitong mga issue. Pero sa huling pagkakataon, Dr. Aspe, ano po ba yung masasabi niyong katuklas-tuklas na dapat malaman ng ating mga kababayan sa inyong mga ginagawa o sa inyong profesyon? Dr. Aspe. Okay, so sa akin po, yung discovering that we have these very rich resources, kailangan po talaga nating protektahan yung natural resources po natin. Unfortunately, ang natural resources po natin have been degraded po due to so-called at the expense of so-called development, urbanization, conversion of lands to agricultural lands. So, kailangan po natin ng more people po to be to look on this side na tumulong para proteksyonan yung natural resources kasi napakayaman nga natin, but we are also known to be one of the hotspots of biodiversity. That means to say na napakayaman po sa natural resources but highly depleting po at a high rate po yung depletion ng natural resources po natin because of yung mga anthropogenic activities, ng mga human activities na nakakasira po sa kagubatan. So, kailangan po ng regulation po tungkol dyan. I agree to you, Dr. Aspe, dahil kailangan talaga ng isang mahigpit na pagpapatupad ng batas at patuloy na pagmomonitor ng pagbabantay ng ating kalikasan. Unang-una, batid natin na importante rin naman ang tinatawag nating development ng anumang lugar. Pero sana mas priority natin talaga yung sabi nga natin, dahil ang ating bansa ay likas na mayaman sa kalikasan, 'di ba? At ang ating bansa ay tinuturing natin na isang agrikulturang bansa. Sana yung yaman na yan ay gamitin natin into agriculture ng iba't ibang level o sektor kasi
ano man ang mangyari sa ibayong dagat, magkaroon man tayo ng tinatawag nating gera o kaguluhan sa iba't ibang dako ng mundo, at least makakatiyak tayo na ang lupa na meron tayo, ang kalikasan na meron tayo, ay magagamit natin para magpakain ng sambayan ng Pilipino. Hindi ba, Dr. Aspe? Tamang-tama po. Anyway, isa pang ang huli ko na lang na itatanong po sa inyo, Dr. Aspe, ay kung ano ang mensahe mo sa mga nakababatang henerasyon ngayon na mga Pilipino natin. Dr. Aspe? Yeah, so nananawagan ako sa mga kabataan natin ngayon, no, na mag-pursue sa career in science o mag-aral dito sa yung tinatawag na STEM na strand, no? Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Kasi dapat kasi yung mga pulisiya na ginagawa ng kinakraft ng gobyerno natin should be science-based. So kailangan din nating makahabol sa mga neighboring countries natin na napapalago po nila yung science and technology field ng bansa po nila. And so kailangan po nating maging at par din po tayo with them. So marami na po sa atin ang mga businessmen and doing some other fields, nursing. In fact, ang daming mga nurses na na pupunta sa ibang bansa kasi medyo hindi maganda yung most of them, no, yung opportunity sa Pilipinas, but medyo kailangan din po natin more people to pursue a career in science po para tulungan po natin ang ating bansa sa nation building po. So we need more people, no, that are biologists, engineers, doing medicine and so forth. Especially by the kaya po ng bansa natin. But in the past, it is mga foreign researchers po ang pupunta dito. At bunga din po ako niyan na foreign researcher po yung unang pumunta dito at nagsaliksik tungkol sa mga bulate. But I'm just glad that I became a product of it. And now I'm encouraging the youth na ang dami pang pwedeng pag-aralan even in our very own backyard. At who knows if makakapag-discover ka ng iba't ibang uri ng mga halaman or hayop dito lang sa bansa natin at you contribute to the science in our country. Nako, thank you so much, Dr. Nonilion Aspe, at talagang isang karangalan po ng palatuntunang ito na kayo ay bahagi ng tuklasin natin. Pero napakabilis po ng oras talaga at sana po hindi ito po ang una at huli na kayo ay aking makakasama, makakapanayam, at kung may nais po kayong ibahagi sa amin na bagong impormasyon na mga dapat malaman ng ating sambayanan, nakahanda po, bukas po ang palatuntunang ito para po sa inyo, Dr. Aspe. Katulad po ng layunin ng palatuntunang ito, patuloy nating tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan, na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipinid ang aming palatuntunang tuklasin natin, naway magsilbing gabay at tulong ang mga kalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakitalan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Kathy Cruz po, ang inyong nakasama sa nakalipas na isang oras. Sa ngalan po ng pamunuan ng Katipunan Channel, nakaagapay po nating si Ver Archivido, lalo na sa ating mahusay at talagang napakasipag na
si Dr. Nonilion Aspe, maraming salamat po. Kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan ninyo kami dito pa rin sa Tuklasin Natin hanggang sa susunod na pagtatanghal. Magandang hapon po sa inyong lahat. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drug stores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Inyong napakinggan ang palatuntunang Tuklasin Natin. Tuklasin Natin